Gaya ng sabi ko, si Anthony Albanese ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. Sa dami ng kanyang pagkakamali, pinakabago ang paglalagay sa alanganin ng alyansa natin sa Estados Unidos. Kaya may sasabihin siya tungkol dito. Pero kahit nasabi ko na yon, gusto ko pa rin maging patas sa aking pamumuna. Sa tingin ko, magandang paggawak niya sa krisis sa langis pagdating sa Australia. Sa tingin ko, hindi tayo mauubusan ng langis kahit hanggang Mayo pa. Kaya naman, matagumpay niyang nailabas ang barko, kumbaga mula sa mapanganib na tubig. Maayos ang ginawa niya doon. Pwede pang pagandahin pero okay na rin, lalo na pagkatapos ng COVID. Nasa pwesto na siya simula 2023 o 2022 sa tingin ko. Pwede pa sanang mas maganda ang nagawa niya. Dapat natuto tayo mula sa COVID at naging self-sufficient o nagdagdag ng langis sa reserba. Pero ayos lang. Pag-usapan natin ang mas mahalagang issue. Tinanong siya tungkol sa papel niya sa paglalagay sa alanganin ng alyansa natin sa US. Alam mo namang, ilang beses nang binatikos ni Trump ang Australia. Hindi bababa sa 3 beses at sinabing hindi sila tumulong. Alam mo ba kung sino pang di tumulong? Hindi tayo tinulungan ng Australia. Hindi ko sinasabing tapos na ang alyansa natin, pero sana mas maganda ang nagawa niya. Baka mali ako at magaling si Albanese dito. Panahon lang ang makakapagsabi, kaya pakinggan natin siya. Sinabi ni Donald Trump na balak na niyang magpatupad ng blockade sa kipot ng Hormuz. Naiintindihan namin na mangyayari ito simula hating gabi ngayong gabi, oras natin. Pagkagising mo ba ngayon, agad mong kinukuha ang phone mo at iniisip, Diyos ko, ano na naman kayang ginagawa ng presidente? Hindi, nagigising ako sa umaga at kadalasan ay may pagbabago na naman sa mga pangyayari sa gitnang silangan. At ang gusto kong makita ay magising sa umaga at makita na may permanenteng kapayapaan na may de-escalation na natapos na ang pagkawala ng buhay ng mga sibilyan. Natapos na ang Hindi ganun karami ang namatay na sibilyan. Salamat kay Pangulong Trump na pinakamakataong pangulo sa kasaysayan. Ang Finlong Island, nalilimutan ko lagi ang pangalan nito. May 140,000 nakatira roon at doon kadalasang nanggagaling ang mga pag-atake sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Masakinang islang yon. Hindi ko sinasabi na gawin yon pero sinasabi ko lang na kaya niyang gawin yon. Oo, maraming sibilyan ang mamamatay. Pero kahit papaano, mawawala ang banta at babalik sa ayos ang ekonomiya ng mundo. Pwede naman niyang gawin, pero hindi niya ginagawa. Binibigyan niya ng tsansa ang kapayapaan. Nakiisap siya sa mga Iranian na maging makatuwiran. Itigil ang pagtatangkang magkaroon ng sandatang nuklear at huwag gawing bihag ang mundo. Hindi rin masaya ang mga kaalyado ng Australia, gaya ng UAE at Saudi Arabia. Ayaw nila ng kapayapaan ngayon dahil magbibigay ito ng di mapapantayang kalamangan sa rehimeng Islamiko sa digmaang ito. Alam na nila na, kaya nilang gawing bihag ang buong ekonomiya ng mundo, harangin ang Strait of Hormuz at takutin ang mga kapitbahay nilang bansa. Walang magagawa ang kahit sino dito. Pasensya na, hindi kami pwedeng pumayag, pati si Trump. Kahit gusto niyang umalis sa digmaan, hindi siya basta makakaalis. At dahil diyan, maganda sanang bigyan ng kaunting tulong ang Estados Unidos. Dahil masuwerte tayo ng pinakamakapangyariang bansa sa mundo, ay kakampi natin. O pwede tayong maging kakampi nila dahil sa ating magkakaparehong mga pagpapahalaga at dahil dito, magkakapareho rin ang ating mga interes. Pero tingnan mo, naiintindihan ko, okay? Naiintindihan ko. Bawat bansa ay kailangang unahin ang sarili nilang interes. Kailangan din nating unahin ang sarili nating interes. Pero napakalayo natin sa abot ng IRDC, kaya ito sana ang perpektong pagkakataon para ipakita natin ang ating halaga. Ngayon, mukha tayong mahina. pagkawala ng mga pasilidad ng sibilyan at mahalaga rin, malapit ng buksan ng Strait of Hormuz para sa malayang paglalayag. Iyan ang gusto kong makita at gusto rin ng mga Australiano. At iyan din ang gusto makita ng mga mamamayan ng mundo. Dahil ang global na sigalot na ito sa kabilang panig ng mundo ay may epekto dito at may epekto rin sa buong mundo. Maraming sinabi si Ginoong Trump pero binanggitin niya kaninang umaga na may tutulong na mga bansa sa blockade. Humingi ba siya ng tulong sa Australia? Hindi pa kami hinihingan ng tulong. Ang ginagagawa namin ay patuloy na nagbibigay ng suporta. Pinalawig ko ang panahon ng serbisyo ng ating wedge-tail na eroplano sa gitnang silangan.
Nagbibigay yon ng depensibong suporta, lalo na sa UAE at sa Gulpo. Mga bansang hindi kalahok sa digmaan, pero naging biktima nito dahil sa mga pag-atakeng walang provokasyon ng Iran. At syempre, maraming mamamayang Australiano, lalo na sa UAE, sa Dubai at Abu Dhabi. Mga nasa 20,000. Kaya may malaking interes tayong magbigay ng suportang pandepen sa ating mga kaibigan doon. Isa sa mga punaho kay Pangulong Trump ay hindi niya tahasang hiningi ang tulong ng Australia dahil paulit-ulit na sinabi ni Anthony Albanese na hindi tayo hininga ng tulong. Alam ko na sinabi ni Tony Abbott at naniniwala akong dapat kusa tayo nag-alok ng tulong. Sige. Pero ibig sabihin noon ay idedeklara ng Iran ang bigmaan laban sa atin at magkakaroon yon ng matinding pangmatagalang epekto. Pero hindi tayo direktang tumatanggap ng langis na dumaraan sa Strait of Hormuz. Kumuha tayo ng refined na langis sa Singapore at Japan, kapalit ng natural gas. At ganito matalino na iligtas ni Anthony Albanese tayo mula sa nalalapit na krisis sa gasolina dahil sinabi ni Albanese sa parehong Singapore at Japan na tayo ay isang maaasahang katuwang. Regular at maasahan ang supply namin ng gas, kaya hindi ninyo kailangang mag-alala. Laging bukas ang shipping lane natin sa Singapore at Japan. Kaya dapat ninyo yung suklian. Dahil dito, nagkaroon tayo ng malaking kalamangan at tingin ko, ligtas tayo. Ibig sabihin, walang kapangyarihan ng Iran sa atin. Ngayon, alam ko na maaring sabihin ng IRGC na hindi papayag ang makarating ang langis ng Saudi sa Japan at Singapore dahil nagbibigay sila ng langis sa Australia na nagdeklara ng bigmaan laban sa atin. Ngayon, posible yon na maaring naisip ng punong ministro at maaring sinabi niya na, sige, kailangan nating mag-ingat sa pagharap dito. Kung hindi tayo hininga ng tulong ng US ng direkta, baka pwede nating sabihin na hindi naman nila ito hiningi. Kaya alam mo, sa totoo lang, sa tingin ko mas matalino ang naging paraan ni Albanese kaysa sa una kong inisip. Sige Albanese, pero ikaw pa rin ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia dahil sinisira mo ang Australia sa pamamagitan ng pagdagsa ng mga migrante mula sa mga bansang ikatlong mundo. Ang hinihiling sa atin ng UAE at yon ang ginawa natin. Sa palagay mo ba epektibo ang blockade? Gusto ko talagang maipagpatuloy muli ang usapang pangkapayapaan at matapos na ang labang ito. Nagkakaroon nito ng matinding epekto sa pandaigdigang ekonomiya. At habang tumatagal ito, mas lumalaki ang epekto at mas hahaba rin ang epekto nito sa hinaharap. May isa pang argumento na muling babangon ang mundo. Alam ko na sikat ang argumentong ito, na habang tumatagal ang sigalot na ito, mas malaki ang epekto, mas malaki ang krisis. At gaya ng sinabi niya, mas hahaba ang mga magiging epekto nito. Pero may isa pang argumento dyan, na patuloy na pinapataas ng US ang kanilang produksyon ng langis. At ito ang pinakamagandang langis. Ito ay light sweet crude oil. Sabi nila, ito ang pinakamadaling i-refine. Pinapapataas pa ng US ang produksyon nito. Kaya ngayon ay may 20% kakulangan sa supply ng langis sa buong mundo. Kung lumiit ang agwat sa paglipas ng panahon, babalik din sa normal ang presyo ng langis. Ngayon, mas madaling sabihin kaysa gawin. Pero habang dumarami ang supply ng langis mula sa ibang bansa, maaaring sa 1 o 2 taon, hindi na natin kailangang umasa sa Strait of Hormuz. Isa pa yan sa matagalang epekto. Habang naghihintay tayo, alam kong mahihirapan tayo, pero gusto ko lang sabihin na may isa pang panig ang argumento. Kaya gusto nating makita ang pagtatapos ng labanan. Matagal na namin nilinaw yan. BBI ka ulit abroad para siguraduhin ang supply natin ng fuel. Kung magtagal pa ang blockade at hindi magpatuloy ang pag-uusap, nag-aalala ka bang baka magsarili na ang mga bansa sa rehiyon at itago ang kanilang likas na yaman, langis at gas? May kasunduan na tayo sa Singapore para ipagpatuloy ang two-way na kalakalan ng Australia at Singapore. Nagbibigay ang Singapore ng humigit kumulang 25% ng ating naprosesong fuel. Nagbibigay tayo ng humigit kumulang 32% ng LNG na pangangailangan ng Singapore. Malaki ang kapangyarihan natin at pwede pa natin dagdagan ang ating inaangkat mula Singapore. Mahalaga ring kasosyo ang Brunei na nagbibigay ng 9% ng ating diesel. Sila rin ay pangunahing tagapagtustos ng pataba
na isa ring issue syempre bilang resulta ng sigalot na ito. Pangatlo, ang Malaysia sa pinakamalaking tagapagtustos ng fuel sa Australia, kaya mahalaga ang mga bansang ito. Makikipagkita ako kay Sultan ng Brunei at kay Punong Ministro Amway Ibrahim ng Malaysia. Maganda ang relasyon ko sa kanilang dalawa at maganda rin ang ugnayan ng ating mga bansa. Sa totoo lang, ang puhunan na inilaan natin sa pagpapatibay ng ating relasyon sa mga bansa ng ASEAN nitong nakaraang 4 na taon. Ito ang dahilan kung bakit tayo nakikipag-ugnayan sa mga katuwang natin sa ating rehiyon. At isa sa mga tema nito ay ang pagkilala ng mga tao na kailangan natin magtulungan sa mahirap na panahong ito. Maaring tama ang sagot niya. Gaya ng sabi ko, hinahangaan ko siya dahil ginagawa niya ang lahat para hindi lumala ang crisis sa fuel. Pero hindi pa rin siya absuelto sa hindi pag-issue ng bagong lisensya para makapaghukay ng sariling langis. At nalaman ko rin kamakailan na 77% ng ating lokal na langis ay hindi napupunta sa sarili nating mga refinery. Napupunta ito sa Singapore. At muli, hindi lang siya ang may kasalanan doon. Maaari mong sisihin ang buong ideolohiya tungkol sa klima para dyan. At hindi ko rin ibibigay ang tiyak kong posisyon tungkol dyan dahil wala naman akong malinaw na paninindigan. Naiintindihan ko na sa isang banda, kailangan nating mag-ingat sa ating epekto. Pero sa parehong panahon, kailangan din nating maging responsabale. Wala pa tayong nagagawang solusyon na talagang gumagana. Hindi solusyon na itigil natin ang pagkuha ng sarili nating langis. Isasara natin ang sarili nating mga oil refinery para mabawasan ang carbon footprint, tapos ipapagawa natin ito sa iba para sila naman ang maglabas ng carbon dioxide sa kapaligiran. Wala itong saysay, kaya kahit na nailayo niya ang barko sa panganib, hindi pa rin ito pang matagaalang solusyon. Isinara na natin ang sarili nating mga oil refinery. Maraming dahilan kung bakit ganoon. Pero sabi ng gobyerno, mas madali at mas mura bumili ng tapos na produkto mula sa ibang bansa. Napabayaan at hindi na-upgrade ang sarili nating mga oil refinery na itinayo pa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya kailangan talaga silang i-upgrade ng husto. Pero hindi natin ginawa dahil may mas murang solusyon at ngayon lantad tayo. Mayroon tayong buong kontinente, grabe. Mayroon tayong bansang kasing laki ng Estados Unidos, sagana sa Yaman. Pero heto, mamamalimos tayo ng langis sa ibang bansa. Bago ka namin pakawalan, Punong Ministro, tinatanong namin ang aming mga manonood ngayong umaga tungkol sa iba't ibang paraan ng pagtitipid nila sa gasolina. Maraming iba't ibang opinyon tungkol dito. May ilan namang nagtatanong kung ano ang sasay ng bagong kampanya sa patalastas na nagkakahalaga ng $20 milyong na inilulunsad na ngayon dahil sinasabi nilang halata na sa lahat ang mga tips dito. Tama bang gamitin dito ang pera ng buwis? Bakit ninyo ginawa ito? Maganda ito. Ipinapakita nito ang aming 4 na puntong plano. Nasa antas 2 kami na napagkasunduan kasama ang mga estado at teritoryo. Ito ang nagpapanatiling umaandar ang ekonomiya. Pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Tiyak na may nakausap ako kagabi na lumalabas-labas dito sa Canberra na hindi alam ang mga impormasyon. Halimbawa, ang pagtanggal ng roof rack sa iyong sasakyan ay magpapababa ng bigat at magpapababa rin ng konsumo ng gasolina. Maganda ito para makatipid sa gasolina. Alam mo ba, nakakatipid din ito ng pera. Iyon ay isang bagay na hindi nila naisip. Kaya ang mga practical na hakbang na ito, bawat kaunting maitutulong ay mahalaga at may naidudulot na pagbabago. At ang kampanyang ito ay isang simpleng kampanya, pero mahalaga rin na may parating natin ng direkta sa mga tao ang impormasyon tungkol sa 4 na antas na kinakaharap natin. Ang totoo, isa sa mga nangyari sa simula ng sigalot na ito ay sa ilang pagkakataon, higit pa sa doble ang naging demand kahit hindi naman kailangan. Ipinapakita nito na may maling impormasyon na kumakalat. May mga naglalagay ng gasolina sa jerrycan, nilalagay sa likod ng mga pickup at pinupuno ang tangke ng mga kotse. Ang ganung asal ay hindi lang nakasama sa sitwasyon, kundi maaari ring maging delikado kung pupunuin mo ang iyong garahe. Medyo iba ang pagpuno ng garahe mo ng gasolina kumpara sa pagpuno nito ng toilet paper na nakita natin noong panahon ng COVID pandemic. Ang mga bahay nito ay naging parang mga nakatinggang bomba na maaring sumabog ng mga oras. Pandemya. Kaya napakahalaga talaga ng practical na impormasyong ito para sa mga tao. Kaya iyon na yata ang katapusan ng panayam. Ngayon,
Muli kong pupunahin ang sarili kong panig dahil sa hindi patas na pagpuna sa kanya. Kaya, sa madaling salita, ang sinasabi nila ay sa isang banda, sinasabi mo, huwag mag-alala. Ligtas ang ating mga linya ng supply ng gasolina. Hindi mauubusan ng laman ng ating mga gasolinahan. Pero sinasabi mo rin sa mga tao na maging matipid sa paggamit ng gasolina. Oo, hindi patas na batikos yan. Dahil kung iisipin ng mga tao na magkakaroon ng kakulangan, magsisimula silang magpagasolina agad. Nakita natin na nagrarasyon ng gasolina ang mga tao. Kaya nagdudulot yun ng mas lumalalang siklo at lalo pang pinapalala ang problema. Bilang punong ministro, hindi mo pwedeng sabihing maubusan tayo ng supply sa 3 linggo dahil magdudulot ito ng takot at gulo. Kaya walang punong ministrong pwedeng magsabi niyan. Sa ganung sitwasyon, baka kailangan mo talagang magsinungaling. Pero matatalino ang mga politiko. Kaya sila nandyan, kaya nandito. Hindi sila direkta nagsisinungaling, pero magaling silang magpaikot ng salita. Tulad ng sinabi niya ng tama, sabi niya, kung magsisimula ang mga tao na magtipid ng gasolina, magdudulot iyon ng kakulangan, na hindi naman sana mangyayari kung patuloy lang silang bibili ng gasolina gaya ng dati. Hindi ko alam. Siguro hindi ko siya gaanong pinuna sa video na ito. Sa totoo lang, hindi ko alam. Siguro ito lang ang video na hindi ko masyadong pupunahin si Anthony Albanese. Kasi oo, ito ang pinakaagarang banta. Pero hindi naman ito ang pinakamalaki. Pero mas malaki ang banta na kinakaharap ng Australia. At ito ay ang pagbagsak ng populasyon, isang ganap na pagbagsak ng lipunan, gaya ng nakita natin sa Europa. Gaya na nakikita natin sa UK, halos araw-araw, may mga lumalabas na video ng kaguluhang malapit na sa anarkiya mula sa UK. Halos araw-araw na ngayon. Mangyayari rin yan sa Australia at si Anthony Albanese ay wala namang ginagawa tungkol dito. Sa katunayan, lalo pa niyang pinapalala ang problema. Pinapalala pa niya ang sitwasyon.